Nabanggit nga sa atin ni Midnight kanina, but TNC being given somewhat of a comfortable set of heroes. Mong init para dito sa first matchup natin na kung saan ay makikita agad natin sila Pew Ogwen here just razzing out Escalera and Lancy. Ayan, no, tingnan mo. Revitalize agad-agad. Hindi pa man tayo nakakarating ng 1 minute dito sa labang ito. Ay, Pag-enhancer, around 20 to 25% yata yun. Pero ito, around 20% HP left here for Escalera. Count easy with the first blood. napakaganda nung nakita nating pokes. Yang Torre at mukhang makakapagsimula ng kaunti ang parehas na kupunan natin dito sa ating turtle objective. Pero merong kaunting kalamangan in terms of numbers. Ang Falcons AP Bren, mukhang hindi na magko-contest pansamantala ang TNC Pro Team. All in agad dito ang Falcons na nakikita naman natin 4 members to 2. Pero ngayon it's going to be a 4v4 kung sakali man na mag-go ang TNC pero sa top. Oh, Oops. Presensya ng isang Faramis, ang isang Lolita may revitalize. Pero sa kabila may Edith. And speaking of Edith, Pumliker onward, dalawang nandyan. Pero look at that, i-reflect back ni Okwen yung mga binabato sa kanya skill. Fuel with the Nether Realm. Will save most of them for the damage na binibigay sa kanila ng TNC Pro D. Pero hindi na nga lang din siya makakaligtas pa. Look at that! Papasok pa si Flap Dizzy with a counter penalty zone! Kung sino may iwan, talagang bibigyan! But ng Fizz, and that's going to be heads falling down! It's going to be a trade-off na nga lang din, Bigida. ano bang sinabi ko? Para tumulong sa TNC pagdating ko sa teamfight. Medyo napaganda yung penalty. So, kaso, teka! Siya na nga lang ang pupuruhan dito nila Kaizen. Gumamit pa nga ng retry pero hindi. Sasakto yung damage pa nila. At ngayon alam na ni Caltizi. Pare, mukhang sa atin na ba to? At ayun na nga lang din. Kaizen medyo mananock up. Nandiyan na tagapagkasi sa Escalera. Nilapit ng Zaman Force pero mukhang makakatakas pa rin ng members dito. Kasi naka-easy pero sa Escalera, no more. Tan lang ang mga resources. Again, meron naman sila nung Edith, meron naman sila nung Harith. Wave clear potential ay kahit papano. Nasa kamay naman nila pero sa bottom lane! Doon pala sa baba, mayroong aksyon. Pero dito sa may bandang taas ay makakakuha muli ng objective. Ang Falcons AB Bren, pero babalikan pa pala. Akala ko tapos na, hindi lang pala sa teamfight pwedeng magkaroon ng mga it's not over, ipagpapatuloy pa. At for Falcons AP Bren, mapurulong or ma-extend yung round, parang medyo mas papabor pa sa nangyaring draft nila. Yung ganitong klase ng mga sitwasyon. Kaso nga lang si Kozen, naglatag ng Zaman Force. Andyan yung mga Chrono Dash at Stick of Friction. Pero makakaligtas ko si Kaldizi, not anymore! Andito ang counter set at if you at if Flap Easy. Nandito na nga lang din ang apat na miyembro ng TNC Pro Team. Pilit na lumalaban. Nether activated. Nandito ang tunay na Nether nga ba? Pero hindi yata kakayanin. Kasi Falcons AP Bren lang malulugi sa palitan doon. Naramdaman natin kung bakit komportable si Kozen. Di ba burst down na nga yata nila rito Athena, haharangan ng kaunti sina Ogwen at Pew, pero hindi na rin sila makakalapit pa. Ogwen! Ogwen! Ang makakakuha ng Lord! Papasok na nga lang din with a shadow kill dito si Kaizen pero mahuhuli siya ng mga members ng Falcons AP Bren. Yung Spear of Destruction medyo magmi-miss out pero nandito na nga lang din muli sila magre-regroup but definitely kung akala nyo tapos na, hindi pa pala! Kwento ba ng ano to, puro pambibitin? Uy, na mabaliktad yung kaninang, baligtad na sana. Kaso nandito na nga lang din ang diskarte, pati ang disiplina. Pero tingnan natin kung nandyan ba ang kasipagan. Kasi ngayon medyo masitag sa Flap Easy na naman with the penalty zone. Tatlo mahuhuli. And si Escalera ito matatanggal doon. Nandito ang ginaya ng Nether Realm. Pero for Falcons sa AP Bren. Tapos kahit pa paano, nasusustain na rin niya yung kanyang mga kampi. So ngayon, ang Falcons AP Bren naman ang makakapag-burst down netong Lord objective natin. Ano nga ba yung action plan? Ano yung prevention natin dito? Kasi nakabasag na nga yung Lord dito ng base turret sa may bandang baba. At ngayon yung mid lane nila ay medyo magdedelikado pa. Nandito ang pagpasok nila Ogwen. There's a mini-stun, pero ito yung follow-up na naman na penalty zone at may Nominum Blast! Natatama sa tatlo! Escalera will fall down. Kozen trying his best to defend their turrets and base. Kaso nga lang, the damage too much ang nagagaling dito for Falcons AP Bren at yung Lord ay buhay pa rin naman. 5 atake sa pinaka-boss. Ginagawa yung lahat pero hindi nga lang sasapat dahil Falcons AP Bren will take game number 1. Phil! Oh my Okay, God! Ayan na, lumalapit na! Pakita naman. Honest, medyo nag-abang din ako magdo-double retry ba? Oo nga Dito ang TNC pero hindi. Dodoblehan na nga lang din nila ang pag-ikot at ronda. Nandun ang pader na nilatag ni Ogwen pero makakaligtas si Kaizen. Flap easy on the other hand, just holding off members of the TNC pero sa Escalera magiging first blood. Nga, nakuha yung maagang punish onto Escalera at dumiretso na doon si Kyle TV sa jungle ng kabila. Pero, uy, Umabot ba? Pride of Ice na proc din agad para kay Lancy. Mabuti na nga
lang din with the Aurora. Ay, Di naman nahuli, nakapag-4 naman dito si Kaizen. Kaso nga, itong si Kyle TZ, level 5 na siya at mukhang ito na yung aksyon. nandito na nga lang din nilatag na Eternal Guard. Binabataya si Heads at mukhang makakatakas man rin ng instant. Kaso nga lang doon, yadigidig to success. If you muna mawawala ng ilang segundo. A nice defense for TNC. Kaso tatama yung Spear of Destruction. Andito na naman yung angulo na pwede ba tayo makita na malulupitang play. Pero kakalma muna yung ating mapa. Dahil sa ilang saglit lamang, nakuha na pala ni Kaltisi yung pagong. Ay, pero hindi pa yata tapos. Grabe yung wild charge at pahabol na kill doon kay Kaizen. Jungler pa ang hinabol dito ng F-Cup. Kakasabi lang natin that it's not over till it's over. Dahil ito na naman, Lancy will fall down. It's going to be 2-man down for the side of TNC. At may bonus pang 13 na nakuha doon. Iikot pa, U-turn. Parang Oo. ito na nga lang din yung kailangan natin bantayan hanggang mamaya, Brigida. Dahil pati si Heads matatantusan na rin. Hindi na tayo nakaalis dito sa top lane. Lang apat-apat na miyembro ron ng TNC ang present pero isa-isa silang pinatumba ng Falcons AP Bren at hindi pa sila yata makakampante kasi meron na naman silang isang kukunin. Ramdam mo na yung pressure na binibigay ng Falcons AP Bren maski si Ogwen nagagawa na lang niyan tumayo ng ganito katapang sa harap ng pagpa-farm ni Kaizen at Ogwen, mag-isa lang siya. Hindi mo yan kamag-anak pero sinasalubong niya. Di ba? One big happy family. Pero ngayon for TNC ay aalis muna sa Kaizen yung isang purple buff niya. So medyo na-compromise dito yung kapasidad nila na makipagsabayan ulit sa laning. Kasi kung iisipin mo, first 5 minutes pa lang naman talaga tayo ng laro. Pero napipilitan na yung TNC na mag-group up kasi meron silang kailangang abalahing malaking bato. And speaking of bato, nakuha niya ba yun? Teka lang, kailangan nating i-double check. Hindi naman. Pero marami-rami ang nasayang niya ng oras doon for TNC Pro Oo. Team. CP Bren. Oh, tsaka ang dami nilang kinakailangan na kumbaga ay manpower para lang makakuha ng mga buffs dito si Kaizen. Ramdam no na nga yung nakikita nating 3-level, nag-exist na 3-level gap sa pagitan ng junglers natin. Ngayon ay 2 pero kaka-level 7 lang ni Kaizen. At ngayon ay nandito na naman tayo sa top lane. So hindi na ako magugulat kung merong aksyon pero kasi hindi naman si Flaptizi yung tipong hero na pwede mo kasing agad-agad bigyan kahit na mag-isa din yan. So dalawa yung malaking problema ngayon, literal, ng TNC kapag hinarapan sila. Isang pader. At ini-attempt dahil binibilangan na nila. Pati yung purple buff dito ni Kaizen. At dito na nga lang din ang sagasa ng gulong. Pero mukhang hindi yata itutuloy ito ng TNC. Kinakalma ang mapa. Pinagmamasdan saan nga ba manggagaling o anong angulo pa pa sila kay TZ. Pero that is it Brigida. Kahit sila medyo iwas muna sa sitwasyon. Oh, it's kasi iniisa-isa lang talaga nila yung mga objectives na gusto nilang kuhain up against TNC Pro Team. At limitado na lang talaga yung mga resources na nase-secure ng TNC at this point pa. AP Bren. So gusto mo kasi parang sumagasa ka talaga kung ikaw ang TNC Pro Team. Pero paano mo gagawin yun kung napakakunat na lang? Sila yung sinasagasaan dito, Brigida. Dahil hindi nga lang yung kabayang problema. May EG Boy pa nilalatag dito ang Falcon sa AP Bren. At ngayon, kumpleto pa rin naman sila habang si Edsa matatanggal. Lancy trying to slide away to safety na nga lang din. Habang ang members ng F-Cup ngayon ay makakapag-push through yung Spear of Destruction. Medyo nakakakaba pero hindi naman itutuloy ni Super Marco yung masama niyang balak. Oh, pero may conceal dito sina Ogwen. At kukuha lang sila ng espasyo para talagang Ang bilis. makapagpatumba ng inhibitor turret. Kasi kayang-kaya na nilang gawin yun. Ang aga nakapag-online na isang Moscow Oo. na to the point nga na tignan mo naman, try mo ni Lancy na gawin yung best niya makapag-freeze ng mga members ng F-Cup ay mukhang sila yung mag-freeze behind. Not just in position but also onto the damage. Pero ito na nga lang din yung attempt nila to get a setup onto F-Cup. Pero mukhang si Escalera pa ang hindi makakatakas. There's no way out. Pero ito na nga lang din, when you go deep, ay talagang makakakuha kayo ng ilang members dito na TNC. It's going to be a double kill. 3 members down. At they won't stop there, Brigida, dahil nandito na agad. Ay ba mga membro kakatok na ba sa base? Nawala lang yung pader, may rumaragasa ng bato. At talaga mukhang gusto na nilang tapusin ito. Hindi na patatagalin ng Falcons AP Bren yung laban. Isesecure na nila ng tuluyan ang 2-0 sweep. Sweeping it off onto the map. Pati ang ating series win.